Muling inalam ni Holly ang lokasyon ng Phoenix gamit ang Gaia Stone at sa gawing iyon ay sinabi ni Ham na parang papunta iyon sa lugar na tinatawag na Rema. Hindi nila alam kung naroon nga ang Phoenix pero nagpatuloy pa rin sila hanggang sa makaramdam na sila ng pagod at gutom sa haba ng kanilang nilalakad. Biglang natakid si Genki sa isang putol na kamay ng robot at naalala nito na braso iyon ng Hanger dahil nakita niya yun sa isang laro. Naisip ni Genki na hanapin nila ang iba pang parte ng katawan ng Hanger sa pagbabaka sakaling mabuo nila iyon. Pagkatapos ay pagod na pagod ang grupo kaya hahanap sana sila ng ilog na pwedeng mainuman man lang nang biglang may maramdamang kakaiba si Riger. Nang puntahan nila iyon ay doon tumambad sa kanila ang lugar na tulad ng sinaunang lungsod na ipinakita noon ni Monolith sa kanila. Agad na nanguna sina Genki at Moki upang tingnan ang lugar at pagkadating doon ay sinubukan nilang tumawag sa mga taga doon pero walang lumabas kahit isa. Napansin ni Genki ang vending machine bagay na hindi alam ni Suezo. Susubukan sana nila iyon pero ayaw magbigay ni Ham ng barya kaya ginamitan na lang iyon ni Riger ng kapangyarihan upang makainom na sila. Lumabas doon ang napakaraming juice pero sa pagkasira ng vending machine ay tumunog ang alarm kaya agad silang pinalibutan ng mga Hanger. Ini-report ng mga iyon ang tungkol sa nasira at saka hinanapan ang grupo ng card na magpapatunay na mamamayan sila doon. Dahil hindi naman talaga sila taga doon ay wala silang maipakitang card nang biglang maghagis si Suezo ng peking card at saka tinakasan ang mga Hanger. Habang tumatakbo ay inaatake sila ng mga Hanger at sa pagkataranta ay nadapa na si Suezo kaya nagtalsikan ang mga gamit nila kasama ang Gaia Stone. Wala na silang oras para limutin ang mga gamit nila kaya tumakbo na sila palayo at nang makarating sila sa parteng damuhan ay tumigil na ang mga Hanger sa paghabol sa kanila. Nag-alala si Holly para sa Gaia Stone kaya bumalik si Genki para kuhanin iyon pero sinalubong agad ito ng mga Hanger. Sumunod na sumubok si Riger pero hindi rin ito nagtagumpay na makuha ang Gaia Stone. Dahil doon ay inihagis na lang ni Golem si Suezo at doon ito nakita na kinuha na ng mga Hanger ang mga gamit na naiwan nila. Habang nagpaplano ng gagawin ay nakarinig sila ng boses ng humihingi ng tulong mula sa basurahan, isa iyong Hanger at tinulungan naman nga nila iyon. Doon nila nalaman na ang mga sinaunang tao ang bumuo sa lugar na iyon at iniutos sa mga Hanger na bantayan iyon. Simula ng sinaunang panahon ay binabantayan na iyon ng mga Hanger at espesyal silang binuo nang sa gayon ay maaari silang gumana ng walang hanggan gamit ang solar na baterya. Pero alam niyang ang mga tao sa lungsod ay nasawi na at hindi na muling babalik pa. Nang nakaraang taon bigla na lang nagkaproblema ang command circuit niya at hindi na siya gumana ng maayos. Umalis siya noon sa lungsod upang malaman kung anong nangyayari sa mundo at doon niya nalaman na tapos na ang digmaan ng mga sinaunang tao. Bumalik siya sa lungsod at sinubukang sabihin sa iba ang nalaman niya pero inatake siya ng mga ito. Dahil sa pagtulong ni Genki sa Hanger ay isinama sila nito sa lagusan kung saan may daan papasok sa lungsod nang hindi sila nakikita. Nakalabas ang lahat maliban kay Golem kaya naiwan na lang ito doon at kumilos na ang grupo pero nagpumilit pa rin ito kaya nasira ang manhole. Agad na pinatago ng Hanger ang grupo bago pa dumating ang ibang Hanger at ang Techno Dragon na siyang boss ng maintenance squad sa lungsod. Agad nitong ipinag-utos na hanapin at paalisin ang mga nanghihimasok. Nagsimula ng maghanap ang mga Hanger at sa pinagtaguan ng grupo ay nakakain pa ang mga ito dahil sa makina ng pagkain na inimbento ng mga sinauna. Pagkatapos ay nagpatuloy na ang mga ito dahil sinabi ng Hanger na sigurado itong nasa silong na sa ilalim na ng lupa ang mga gamit ng grupo. Sumakay sila sa elevator na siyang magdadala sa kanila doon. Habang iniuulat ng mga Hanger na wala silang nakitang nang himasok ay sinilip ni Suezo kung naroon nga ang mga gamit nila. Nang makumpirma ay kumilos ang Hanger upang kuhanin ang mga gamit at nagkunwaring ipinatatapon na iyon dahil makakasama umano iyon para sa lungsod. Nagtaka ang boss kung sino ang nag-utos pero patuloy lang na tumakbo ang Hanger kasama ang grupo hanggang sa atakihin na sila ng boss. Para makatakas ang grupo ay hinarang ng Hanger ang boss na siyang dahilan ng pagtalsik nito. Niyaya ni Genki ang Hanger na sumama na lang sa kanila pero hindi ito pumayag at sinabing kailangan niyang manatili hanggang sa maipamulat niya sa mga kasamahan niya ang totoo na tapos na ang digmaan. Dahil doon ay nagpaalam na ang grupo at habang naglalakad ay napaisip si Holly kung babantayan pa rin kaya ng mga iyon ang lungsod kahit na malaman na ang mga sinaunang tao ay patay na. Sinabi ni Genki na naniniwala siyang mapapalaya ng Hanger ang mga kasamahan nito balang araw. Muling ibinalita kay Mo ang tungkol sa mga doko-doko na alagad ni Gali na siyang inutusan na tugisin ang grupo ni Genki. Pero hindi yun inintindi ni Mo dahil nakatutok ito sa muling pagbabalik sa sariling katawan. Samantala, muling inihagis ni Golem si Suezo upang malaman kung may iba pang lugar doon pero tanging kagubatan lang ang nakita nito kaya naisip ni Holly na tama nga ang mapa.
Habang nakatingin ang lahat sa mapa ay hindi na naman nasalo ni Golem si Suezo kaya lupa na naman ang binagsakan nito. Dahil mahaba pa ang lalakarin nila kaya naisip ni Ham na humanap sila ng ilog at gumawa na lang ng balsa. Pumayag ang grupo maliban kay Golem kaya sinabi ni Holly na sila ang bahala dito. Habang naglalakad ay masama pa rin ang loob ni Suezo dahil pakiramdam nito ay wala nang pumapansin sa kanya kaya palagi na lang siyang hindi nasasalo. Doon sinabi ni Ham na sa tingin niya ay iyon ay dahil pangunahing depekto nito, ang kakulangan sa kakayahang makipaglaban. Ipinaalala ni Ham nung mga panahong nakikipaglaban ang lahat habang nagtatago lang sa isang tabi si Suezo at nagkukunwari lang na nakikipaglaban kapag may kalabang halos talunin na. Pinabulaanan ni Suezo ang bagay na iyon pero naisip ni Genki na wala nga silang nakikitang espesyal na kakayahan kay Suezo. Maging si Holly na matagal na nitong nakakasama ay wala ring masabi kaya naman hinamon ni Suezo si Riger ng isang laban at nag-abang naman nga sina Genki kung sino ang mananalo. Magsisimula na sana ang mga ito nang biglang may maramdamang paparating si Riger kaya agad nitong itinulak si Suezo para makaiwas. Ang mga ito ang tinatawag na Doko-Doko at sinabing tatapusin na nila ang grupo. Dahil doon ay naghanda na si Genki para lumaban pero mag-isang hinarap ni Suezo ang mga Doko-Doko, ngunit napagtulungan lang ito ng mga iyon kaya sinimula ng umatake ng 5. Napaatras nila ang mga Doko-Doko habang wala ulit nagawa si Suezo. Maya-maya pa ay nakakita na sila ng ilog pero nagdadrama pa rin si Suezo kaya naisip ni Genki na isa ilalim ito sa isang training para madisiplina ang sarili at makadiskubre ng bagong teknik. Pumayag si Suezo kaya sinimula na nila ang ensayo sa pamamagitan ng pagbato na kailangang maiwasan ni Suezo pero paulit-ulit lang itong tinatamaan. Habang nag-insayo ang tatlo ay tinutukan naman ni Holly ang paggawa ng balsa. Dahil sa dami ng bukol na natamo ni Suezo ay napansin ni Genki na hindi ito telekinetic kaya naisip niya na pagharapin ang dalawa ni Moki upang mapag-aralan ni Suezo ang telepathy o pakikipag-usap gamit ang pisikal na signal. Napaupo na si Moki sa tagal ng pagtititigan nila ni Suezo pero wala pa rin siyang nakuhang mensahe mula dito sa titigan nilang iyon. Sumama na rin ang pakiramdam ni Suezo kaya kinagabihan ay maaga itong nagpahinga habang patuloy pa rin ang tatlo sa paggawa ng kanilang balsa. Umupo si Genki sa tabi ni Holly at sinabi na hirap si Suezo na makipagkomunikasyon gamit ang pisikal na signal. Sinabi ni Holly na noon pa mang bata pa iyon ay hindi na talaga yun nagagawa ni Suezo at hanggang ngayon ay wala pang nadidiskubreng kakaibang kapangyarihan sa sarili. Para kay Holly ay hindi naman iyon mahalaga dahil hindi naman pakikipaglaban ang totoong layunin nila kundi ang mahanap ang Phoenix at maibalik sa pagiging mabuti ang masasamang halimaw. Kinabukasan ay nagpatuloy na ulit ang grupo dahil natapos na ng tatlo ang kanilang balsa pero nais na lang magpaiwan ni Golem dahil sa takot nito sa tubig. Hindi pumayag sina Genki kaya pinilit nitong pasakayin si Golem, ngunit sa sobrang kabigatan ay tumagilid ang balsa kaya nahulog si Golem pati na rin si Moki pero sobrang babaw lang naman pala ng ilog. Maya-maya pa ay nakasakay na ang lahat at nagsimula na silang magsagwan. Dahil napansing malungkot pa rin si Suezo ay kinausap ito ni Holly upang pagaanan ang loob ng kaibigan. Sinabi ni Holly na hindi naman ito kailangang maging kasing lakas ni na Riger o kasing talino ni Ham dahil ang kailangan lang ni Suezo ay gawin ang lahat ng makakaya at naniniwala si Holly na may bagay si Suezo na tanging ito lang ang makakagawa. Dahil doon ay nangako si Suezo na gagawin niya na lang na mas pagbutihin pa ang sarili. Maya-maya pa ay may napansin silang mga lumulutang sa ilog at doon sila sinimulang atakihin muli ng mga Doko-Doko. Pinaligiran sila ng mga ito at saka umikot para dalhin sila sa ibang bahagi ng ilog at saka umalis. Narinig nila ang tunog ng rumaragas ang tubig sa talon kaya pilit silang sumagwan pabalik pero hindi nila malabanan ang pag-agos ng tubig hanggang sa tuluyan na silang tangayin ng ilog at mahulog sa talon. Habang bumabagsak ay nakikita ni Suezo ang kalagayan ng bawat isa at hiniling na sana ay may magawa siya para iligtas ang mga ito. Doon niya inilabas ang lakas ng loob at nagawa niyang may teleport ang mga kasamahan papunta sa tabi ng ilog kung nasaan ang mga Doko-Doko. Nagtaka sina Genki kung paano sila napunta doon pero na-realize din agad nito na dahil yun kay Suezo. Doon nila hinarap ang mga Doko-Doko at sa pagkakataong ito ay nakakatulong na si Suezo. Napaatras nila muli ang mga kalaban at pagkatapos ay nagpasalamat ang grupo kay Suezo. Natuwa ang mga ito dahil natuklasan na ni Suezo ang espesyal nitong kakayahan kaya hiniling nilang ulitin iyon ni Suezo, ngunit nakailang subok na ito ay hindi pa rin gumagana ang pagti-teleport kaya umalis at naglakad na ang anim habang naiwang nagtataka si Suezo. Samantala, nang makarating kay Mo ang balita ng pagkatalo ay sinabi nitong ayos lang dahil dudurugin niya naman ang grupo oras na makabalik siya sa katawan niya.
Naglakad na ang mga ito sa kagubatan at dahil sa taas ng mga damo ay si Golem ang nagsilbing taga-alis ng mga iyon para may madaanan sila, hanggang sa puluputan ito na maraming baging at natamba kay Suezo. Para sa grupo ay mukhang wala ng katapusan ang paglalakad nila sa kagubatan kaya tiningnan muli ni Holly kung didiretso pa nga sila at nang bigla silang harangan ng masasamang halimaw. Sinabi ng mga jelly na ipinag-utos ng amo nilang si Gali na tapusin ang bawat isa sa grupo kaya agad ang mga itong umatake. Lumaban naman ang grupo hanggang sa mapatalsik nila ang mga iyon pero nagulat sila nang muling mabuo ang mga piraso ng jelly sa harap nila. Kahit paulit-ulit nilang nawawasak ang mga jelly ay paulit-ulit ding nabubuo ang mga ito hanggang sa puluputan na sila at kahit ang napakalakas na si Golem ay hindi makawala. Doon dumating si Pixie at Blue Mountain na siyang tumulong sa grupo. Ngunit muling nabuo ang jelly at nagsanib puwersa pa ang mga ito at saka umatake. Sinubukan nila yung pigilan pero iniwasan lang sila ng hugis bilog na jelly at hinabol si Genki hanggang sa talampas dahilan para mahulog ito. Dali-daling lumipad si Pixie upang iligtas si Genki habang nag-alala ang mga kasamahan nila. Naghanap ng ibang daan ang mga ito habang nagmadali naman ang mga jelly na hanapin ang dalawa bago pa umano makalayo ang mga iyon. Dahil medyo napilipit ang paa ni Pixie sa kanilang pagbagsak ay nahirapan itong maglakad kaya agad itong inakay ni Genki nang makitang susundan ulit sila ng mga jelly. Kinagabihan ay nagpahinga at nagkwentuhan muna ang dalawa at doon nagpasalamat si Genki sa muling pagligtas ni Pixie sa kanya, pero sinabi ni Pixie na nagkataon lang iyon dahil papunta naman talaga sana siya sa bundok ng Kairos upang alamin kung totoo ang balita na nagsasagawa si Mo ng malaking paghuhukay doon. Kinabukasan ng magising si Genki ay nakita nitong iniinda ni Pixie ang namamaga nitong paa nang biglang dumating ang mga jelly upang hanapin sila. Dahil nag-iba ng landas ang mga jelly ay agad na niyaya ni Genki si Pixie na umalis na doon at hanapin sina Holly. Samantala, hinahanap din ng mga ito sina Genki ngunit wala namang ibang makita si Suezo sa itaas kundi mga puno kaya hindi nila alam kung saan hahanapin ang dalawa. Dahil hindi pwedeng sumuko ay nagpatuloy na ang mga ito habang inaalalayan pa rin ni Genki si Pixie nang bigla silang mahulog sa isang kumunoy. Pilit umahon si Genki upang maiangat din si Pixie at pagkatapos ay nagbanlo ang dalawa. Doon ay pilit sinasabi ni Pixie na iwan na siya doon ni Genki dahil pabigat lang siya dito pero para kay Genki ay malungkot ang maglakbay ng solo at sinabing naniniwala ito na magkikita-kita ulit sila ni na Holly kahit paanong mangyari. Habang nag-uusap ay natanong ni Genki ang usok at inisip na sina Holly na iyon kaya agad itong kumilos papunta doon. Ngunit pagkadating doon ay saka lang nila nalaman na patibong lang pala iyon ng mga jelly. Agad na tumakbo palayo si Genki pero naabutan pa rin sila ng mga jelly. Inisar ng mga ito si Pixie kaya sa sobrang galit ay hinarap ni Pixie ang mga ito hanggang sa umatake siya gamit ang Big Bang na siyang tumapos sa mga jelly. Dahil sa muling pagligtas sa kanya ni Pixie ay sinabi ni Genki na kaibigan niya na ito at magkakasama nilang pababagsakin si Mo kaya nangako pa sila sa isa't isa. Maya-maya pa ay dumating na ang mga kasamahan nila at masaya ang mga ito na ligtas sila. Pinuhat na ni Blue Mountain si Pixie at naglakad paalis pero bago pa tuluyang makalayo ang dalawa ay ipinaalala ni Genki kay Pixie ang pangako nila. Dahil doon ay pinalibutan ng anim si Genki at inalam kung ano ang sinasabi nito pero hindi niya yun sinabi. Maya-maya pa ay inalam na ni Holly ang sunod nilang lokasyon at nang tingnan nila sa mapa ay nasabi ni Suezo na iyon ang lungsod ng Sail. Nagdududa na si Riger sa Gaia Stone dahil hindi na umano iyon tulad ng dati dahil madalas napapahamak lang sila. Pero sa tingin ni Genki ay tama naman ang landas na itinuturo ng bato bagay na sinang-ayunan ni Holly dahil nakakakuha sila at natututo ng karanasan mula sa paglalakbay nila. Dagdag pa ni Genki na hindi sila magiging mature kung hindi nila pagdadaanan ang mga pagsubok at matuto mula sa mga karanasan nila. Dahil sa usapan ng pagiging mature ay si Moki ang napansin ni Suezo dahil hindi na umano ulit ito nakatuklas ng bagong teknik pagkatapos ng Cherry Blossom Blizzard bagay na dinamdam ng halimaw. Maya-maya pa ay nagpatuloy na ang grupo hanggang sa marating nila ang lungsod ng Silk na malungkot at walang tao. Habang nagmamasid sa paligid ay napansin ni Genki na malungkot pa rin si Moki dahil sa sinabi ni Suezo kaya biniro palalo ito ng halimaw nang bigla silang lumuni ng buhawi at doon lumitaw ang isang kastilyo. Pinasok nila iyon at nakiinom pa sa nakitang fountain nang biglang dumating si Gali na isa sa Big Bad Four at binati sila. Hinamon agad ito ni Riger ng laban pero dahil sa papuri ni Gali sa grupo dahil sa pagtalo sa mga ipinadala niya mga alagad ay inalok muna niya ang mga ito na maghapunan at saka umano sila magkaroon ng patas na laban pagkatapos. Hindi pumayag ang pito kaya sinabi ni Gali na huwag matakot ang mga ito dahil mag-isa lang naman siya doon. Pumayag ang grupo dahil sinabi rin naman ni Riger na nagsasabi ng totoo si Gali sapagkat wala siyang nararamdaman na ibang presensya doon.
Pagkapasok ay sinuri muna ni Suezo ang pagkain at doon ay nagulat ito sa sobrang sarap kaya lumapit ang anim at kumain na rin. Pagkatapos kumain ay biglang bumaha ng buhangin sa loob na siyang unti-unting naglubog sa grupo hanggang sa tuluyan ng lamunin ng buhangin ang 7. Hindi lang sila ang hinigop ng buhangin kundi pati ang lakas ng mga ito maliban kay Moki. Doon sinabi ni Gali na mananatili na sila doon hanggang sa tuluyan silang mamatay. Nakita nila doon ang ibang mga halimaw na namatay din doon kaya sa takot ay pilit kinukumbinsi ni Moki ang mga kasamahan na umisip ng paraan pero talagang nanghihina ang mga ito. Dahil doon ay naisip ni Moki na tumaas sa butas upang maghanap ng tali pero inatake siya ni Gali at sinabing hindi siya makakatakas doon. Narinig ni Genki mula sa baba ang boses ni Moki na sinusubukang gumawa ng paraan kaya pilit din itong inipon pataas ang buhangin para makatakas sila kahit na alam niyang matatagalan pa basta gagawa umano siya ng paraan. Dahil doon ay tumulong na rin sina Holly habang masaya naman si Moki dahil nakakuha na siya ng tali. Ngunit sa muli nitong pagpasok sa kastilyo ay sinabi ni Gali na mukhang huli na si Moki para tulungan ang mga kaibigan dahil unti-unti nang sumasara ang butas. Agad na ginamit ni Moki ang Cherry Blast Blizzard na nilabanan naman ni Gali gamit ang harang na apoy. Gayunpaman hindi pa rin sumuko si Moki hanggang sa magsuot ito sa butas at maipit kaya hindi na ito makakilos. Lalong hindi sumuko ang anim sa ginagawa nila at sinabi ni Genki na ibabalik nila ang kanilang lakas, hanggang sa sumiklab ito at doon nanumbalik na nga ang lakas nila at nagawang makalabas mula sa butas. Doon nila hinarap si Gali pero dahil sa taglay nitong lakas ay isa-isa sila nitong napabagsak. Gayunpaman hindi pa rin sumuko si Genki at ibinuhos ang lakas para atakihin si Gali dahilan para maputol ang isang sagisag nito. Sa sobrang galit ay bumuo si Gali ng napakalaking buhawi kaya pati mga alagad nito ay nadala habang nagkapit-kapit naman ang grupo para hindi sila madala ng malakas na hangin. Maya-maya pa ay bumitaw si Moki at doon ito ginamit ang panibagong teknik na siyang tumapos kay Gali. Kasunod ng pagkawala ni Gali ang pagguho ng kastilyo nito kaya agad na tumakbo ang grupo palabas. Nagpasalamat ang mga ito kay Moki na bigla namang dumaing ng gutom kaya sinabi ni Holly na ibibili niya ito ng paboritong pagkain bilang kapalit. Samantala, nabalitaan ng masasamang halimaw ang tungkol sa pagkatalo ni Gali kaya kailangan umano nila iyong ibalita kay Silver Riger habang abala pa si Mo sa paghahanap sa katawan nito. Nang sumunod na araw, isang nayon ang sinalakay ng grupo ni Silver Riger, sinunog nila ang mga kabahayan at walang itinirang buhay kahit isa. Para kay Silver Riger ay madali lang nilang nasira ang nayon tulad ng sa iba. Layunin kasi nito na makahanap ng nayon na may malalakas na tao at mga halimaw para mas ganahan sila, nang biglang makarating kay Silver Riger ang balitang patay na si Gali. Nang malaman na ang grupo ni Genki ang may gawa niyo na kasalukuyang papunta sa teritoryo niya sa kagubatan ng Blackworm ay agad nitong ipinag-utos na atakihin at tapusin ang mga iyon, at saka malulong bagay na narinig ni Riger. Sa pagpapatuloy ng grupo sa kanilang paglalakbay, napaisip si Ham na ngayong napagdaanan na nila ang dalawa sa Big Bad Four na sina Pixie at Gali, ibig sabihin ay may dalawa pa silang haharapin. Biglang napatigil si Riger sa paglalakad dahil may naamoy umano itong kakaiba at doon lumitaw ang mga itim na uod na tinatawag ding Dark Assassin ng kagubatan. Sa pag-atake ng mga itim na uod ay pinaalalahanan ni Ham ang kagrupo na mag-ingat sa nakakalasong panusok ng mga uod. Maya-maya pa ay pinalibutan sila ng mga ito at sabay-sabay na umatake kaya sa isang pag-atake lang din ni Golem ay nagtalsikan na ang mga ito. Dahil doon ay umatras na ang mga itim na uod pero hinabol pa ni Riger ang isa sa mga ito at nang papatayin na niya iyon ay pinigilan siya ni Holly. Iginapos na lang nila iyon at doon naisip ni Ham na tanungin ang itim na uod kung sino ang dalawa pang natitira sa Big Bad Four pero hindi iyon sumagot. Sinubukan ulit itong tanungin ni Holly pero sinabi ni Riger na sino mang amo ng lupaing iyon ay siguradong wala lang, bagay na ikinainis ng itim na uod at saka sinabing si Silver Riger ang minamaliit nito. Laking gulat ni Riger nang marinig iyon at sinabing kailangan niya munang makumpirma kung si Silver Riger nga iyon. Bago umalis ay tinanong ni Genki si Riger kung anong gagawin nito kapag nalaman na iyon nga ang kapatid nito pero sinabi ni Riger na sa kanya na lang ang bagay na iyon. Nang paalis na si Riger ay itinutok dito ng itim na uod ang panusok niya kaya agad itong iniiwas ni Holly at pagkatapos ay tumakas na ito. Sinisi pa ni Riger si Holly dahil sa pagpigil nito sa pagpatay sa masamang halimaw, nang biglang malaman nila na nadaplisan ito ng panusok kaya nagkaroon ito ng mataas na lagnat. Ayon kay Ham, tumatagal lang ng 12 oras ang buhay ng taong tinamaan ng laso ng itim na uod kaya agad itong tinanong ni Riger kung paano niya matutulungang gumaling si Holly. Sinabi ni Ham na ang katas ng halaman ng Natsumi ang gamot pero wala siyang alam kung saan iyon mahahanap sa lugar na yon. Agad na kumilos si Riger upang maghanap ng dahon ng Natsumi kaya sinamahan na ito ni Genki.
Sa layo na ng kanilang tinatakbo ay nakaramdam na ng pagod si Genki pero hindi pa rin ito sumuko nang biglang may mga itim na uod na sumunod sa kanila. Sinabi ni Genki na siya na ang bahala sa mga iyon at magpatuloy na lang si Riger sa paghahanap ng halaman ng Natsumi. Dahil bilang lang ang oras ni Holly ay nagpatuloy na si Riger habang mag-isa naman hinarap ni Genki ang mga masamang halimaw. Nakahanap na si Riger ng halaman ng Natsumi pero bigla naman itong inatake ng nagtatagong itim na uod. Dahil nadaplisan ang paa ni Riger ay hindi ito makalaban na maayos hanggang sa makailan itong bagsak at doon sinabi ng itim na uod na kasalukuyang umatake ang mga alagad nito sa mga kasamahan ni Riger. Tatlong itim na uod ang umatake pero peking golem pala yun dahil nagtago na agad ang grupo mula sa nakakalasong mga uod lalo na at masama pa ang kalagayan ni Holly. Samantala, dahil sa tindi ng lason ay hindi na magawa pang kumilos ni Riger pero nang maalala nito ang kapatid na si Silver Riger ay pilit itong lumaban hanggang sa mapatay na nito ang itim na uod. Pagkatapos yun ay agad niyang ninuya ang Natsumi. Habang hindi pa tumatalab ay nawalan siya ng malay at doon na nariwa sa alaala ni Riger ang masasayang panahon nila noon ng kanyang kapatid hanggang sa magising siya sa panaginip na aatakihin na siya nito. Nang muling magkamalay ay naramdaman nitong tumalab na ang halaman ng Natsumi kaya agad itong kumuha para dalhin naman kay Holly. Habang tumatakbo pabalik si Riger, sinabi nito sa sarili na siya mismo ang magpapabagsak sa kapatid niya. Samantala, hindi pa rin tumitigil ang mga itim na uod sa paghahanap sa grupo habang napahinto naman si Riger sa tapat kung saan niya iniwan si Genki. Natagpuan niya itong nakasandal sa malaking bato at agad na tumayo nang malaman na nahanap na ang halaman ng Natsumi para kay Holly. Unti-unti nang lumalapit sa paghahanap ang mga itim na uod nang biglang mapaubo si Holly kaya nalaman ng mga iyon na naroon lang sila. Dahil doon ay nagpakita na ang tatlo para lumaban at kasabay nito ang pagdating ni Riger at Genki. Galit na hinarap ng grupo ang mga natitirang itim na uod bilang paghihiganti para kay Holly hanggang sa nagawa na nilang mapa-atres ang mga ito. Umaga na nang maibigay nila ang bunga ng Natsumi kay Holly at hihintayin na lang nilang tumalab iyon. Pinuntahan muna ni Genki si Riger upang tanungin kung anong iniisip nito. Inamin ni Riger na iniisip niya ang kapatid niya na nagtangkang pumatay sa kanila pero sinabi ni Genki na hayaan na iyon dahil magagawa umano nila iyong talunin hanggat magkakasama sila. Sumang-ayon ang nagkamalay ng si Holly sa sinabi ni Genki kaya ngayon ay magpapatuloy na ulit sila sa paghahanap sa Phoenix upang maibalik na rin si Silver Riger sa pagiging mabuti.